I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white-robed throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Hide me, O my Savior, hide, till the storms of life is past. Safe into the haven guide, oh, receive my soul at last. Other refuge have I none, hangs my helpless soul on thee. Leave, oh, leave me not alone, still support and comfort me. All my trust on thee is stayed, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with a shadow of thy wing. Thou, O Christ, art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name. I am all unrighteous
streams abound, make and keep me pure within. Thou of life, the fountain, Lord, freely let me take of thee. Spring thou up within my heart, rise to all eternity. Under his wings I am safely abiding, though the night deepens and tempests are wild. Still I can trust him, I know he will keep me. He has redeemed me, and I am his child. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings find refuge in sorrow, how the heart yearningly turns to his rest. Often when earth has no balm for my healing, there I find comfort and there I am blessed. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings, oh what precious enjoyment, there will I hide till life's trials are o'er. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Magandang gabi mga kapatid. So, Miyerkules po ng gabi ngayon, Wednesday night. Schedule po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po yan? Ano po tayo? MWF. Monday, Wednesday, Friday. Maliba lang masawang panahon, di tayo magkakarinigan. O kaya po kung brownout. Minsan, nagkaka-brownout po kasi. So, ang ating pong paksa po sa gabing ito ay patungkol po sa kahalagahan ng tinatawag nating context. Ito po ay isang fundamental na dapat lalo kung po tayo mangangaral ay talagang bihasa na sa ganitong paraan. Dahil ito napakahalaga sa maunawaan natin ng mga salita o mga talata na nababasa po natin sa banal na kasulatan. So, understanding and determining the context of a word or a passage will help us to understand the meaning of the word or passage. Kasi kung hindi natin maunawaan, ay useless lang po yung mensahe ng Diyos sa atin. Remember, the Bible is God's message. So we have to understand the Bible as God wants us to understand the Bible. Di ba? Hindi po tayo malayang umintindi sa gusto nating pagkaintindi. Kailangan nawain po natin sa paraan na ipinapayag sa atin ng Diyos. So sa atin po mga kabsat, ang Ilocano, sabi ko po, mga taga Northern Luzon, ang mga Ilocano po, nasa Mindanao, nasa Luzon, may ilan sa Visayas.
Pero marami po sa Mindanao at saka sa Luzon. Ang kasaysayan po ng mga Ilocano sa Mindanao, nagkaroon po ng para bagang kautusan ng pamahalaan na kung malilinis nila yung lupain sa kanila. Yun ang bakit napakaraming Ilocano sa Mindanao. Na ibang Arabi kada kay amin, kakapsat, sa Ilocano, sa ating po mga kaigsungunan, mga Binisaya, na ating mga kapatid, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating po mga katugangan sa may Bicol region. Diyos marahay na banggi sa inyong gabos. Sa mga taga Pampanga, may pabing kiyakungan, taga Pangasinan, Masanto Silabi, at Sikayon. Amin. Kung po, wala pagbati, hindi ko na madagdagan pa, dahil po sa katandaan. So, punta na po tayo sa ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ang tinatag po nating context. The context of a passage. Ito po yung paraan para maunawaan po natin ang salita po ng Diyos. Dahil, kapag inunawa po natin ang isang teksto out of its context, yun ay pretext. In other words, iba na maging kahulugan pagka ganoon at mapapatunayan natin kahit ano pag inalis po natin ng talata sa kanyang context. Kaya mahalaga po na pag-aralan po natin ng context. Otherwise, pinapalipit po natin ng kasulatan kapag hindi po natin iunawa ang talata sa kanyang konteksto. Katulad po dito sa 2 Peter chapter 3:15-16. Ano po? Kailangan po natin pagtiyagaan para maunawaan po natin mabuti ang salita po ng Diyos. Hindi pwedeng pagmamadali po ito. Walang shortcut. Ano po? Kailangan talaga nating pagtiyagaan sa tamang paraan. Yun po sa Pangalang Pedro, chapter 3:15-16, at inyong ituring ang pagtiyatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Ngayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon na mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kailang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Yun ang gagawin natin pag inalis natin ang isang talata mula sa kanyang context, pinapalitit natin talatang yun. Kaya kailangan po nating unawain ang talata o ang isang salita ng Biblia sa kanyang konteksto. Sa namang pag-aaral, kailangan natin ng tamang kahulugan. Ano ba yung context? Ala pong diretsong translation sa Tagalog po yung context. Inaan lang po natin na transliterate konteksto. Dito po sa definition na binibigay ng mga dalubhasa sa wikang English, ito ang kailang definition. The parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning. Ganyan. So, ang bahagi raw ng isang pinag-uusapan na kung saan nandoon ng isang salita o isang talata. At doon, po alam po natin kung anong pinag-uusapan sa pinanggalingan ng isang salita o talata. Ito yung makakatulong para maunawaan natin ang kanyang tunay na kahulugan. So, the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood and assessed. Kahit po sa mga pangyayari, meron din po tamang konteksto para maunawaan po natin ang kahulugan ng pangyayari yun. Minsan, ito po ay nakikita natin sa isang ganitong paraan. May nag-uusap. Hindi natin alam anong pinag-uusapan nila. Tapos bigla tayong papasok sa usapan na hindi natin alam pinag-uusapan nila. So, hindi natin alam yung context ng pag-uusap nila, tapos bigla kang papasok. Ikaw ay out of context. Minsan, makakagulo ka pa doon sa pag-uusap ng dalawa. So, halimbawa, nakakuha tayo nakadiscover tayo ng sulat na hindi sa atin, hindi natin alam kung sino yung sumulat, hindi rin natin alam kung sino sunulatan. Pag binasa mo yung sulat, hindi mo rin siya maintindihan.
dahil hindi natin alam ang context kung bakit sinulat yung sulat na yun. So, ang pinili po ng Panginoong Diyos ay isang nakasulat na pagpapahayag. So, it's a written revelation. So, kailangan natin igalang ang rules ng interpretation, di ba? Sa pamagitan ng tamang paggamit ng context. When we try to understand the meaning of a word in a passage or the meaning of a passage, we need to understand with the text from which they are a part of. Kung tayo po ay ininawa natin ng kahulugan ng isang salita o isang talata, kinakailangan natin unawain yung mga bahagi ng talatang iyon na kung sila'y bahagi para maunawaan po natin yung kahulugan ng ating gustong maunawain. When we cannot isolate a word or passage from the text of which they are a part of. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang isang salita o isang talata mula doon sa pinanggalingan niya. Mahirap po yun. Because when we do this, it becomes a pretext. Tulad na sinabi natin kanina. Kapag ka pretext, we can prove anything from that pretext. But not what God wants us to know. Hindi natin malalaman kung ano gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga unawain po natin ang context kung saan po natin kinuha yung talata o yung salita para makita natin ang kanyang kahulugan. Kuminsan, saan natin makikita yung context? Kuminsan, ito matatagpo sa simula ng talata. Halimbawa, dito sa Matthew 24 verse 1 to 3, ano po? Ito po ay itong Matthew 24, ito po ay controversial. May naniniwala na ito hindi pa nangyari ngayon. May naniniwala nangyari na. So, paano natin maintindihan ang Matthew chapter 24? We have to understand its context. Bakit naisulat yun? Ano bang dahilan? Doon po sa unang mga talata ng Matthew 24, basahin po natin. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. Yung pong templo na yon na ginawa ni Herod ay napakalaki, napakagandang templo. So pinagmamalaki ng mga lagad kay ating Panginoon. And Jesus said to them, do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Ang sabi ng Panginoon, walang bato sa ibaba ng bato na hindi magigiba. Sabi ng Panginoon. Ngayon, pumunta ngayon sila sa Mount of Olives. Na kung saan nakikita mo yung templo. Ito ngayon tanong ng mga lagad. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? Ano yun? Puro pronoun yun eh. Tell us, when will these things be? Anong pinag-uusapan nila? Yung sinabi ng Panginoon. Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi magigiba. Ang tanong ng mga lagad, kailan mangyayari sinasabi mo na yung kanya? At dahil ito po ay napakalaking gusali, maaaring sa kaisipan ng mga lagad, ito po ay katapusan ng sanglibutan. Dahil sabi nila, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? So, anong pinag-uusapan doon? Dalawang bagay actually pinag-uusapan doon. Number one, yung bato, sa ibabaw ng bato ng templo na magigiba. So, the destruction of the temple in Jerusalem. Pangalawa, yung kanyang pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. Ngayon, pag binasa mo yung talatang yon, kinakailangan mo siyang basahin. Doon ayon sa mga tanong na yon. Yung unang bahagi ng kabanata ay tumutungkol kung kailan magigiba yung templo. Yung pangalawang bahagi ng kabanata ay sinasabi sa atin kung kailan darating ang Panginoon. So, napakadali. Dahil alam po natin yung context. Ito ba ipatungkol sa rapture? Hindi. Walang pinag-uusapang rapture doon. Ang pinag-uusapan doon, pagkagiba ng templo sa Jerusalem, at ang pagdating ng Panginoon. So, uunawain mo yung buong kabanata ayon doon sa kanyang context.
Halimbawa, yung pong aklat ng Apokalipsis. Kailan ito mangyayari? Yung context nito makikita mo. Sa unang bahagi, ng unang mga talata ng Apokalipsis, makikita mo na kung kailan mangyayari mga bagay na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Makikita mo, ito na yung context, hindi ba? So kung tinatanong mo, kailan mangyayari yan? Doon makikita mo na doon. So yung mga tumanggap ng sulat nito, alam nila, ito yung mga bagay na hindi mangyayari 2,000 years from now. Ito yung mangyayari sa malapit na panahon. Bakit tingnan ninyo? Basahin natin. So pag inuunawa natin ang aklat ng Apokalipsis, importante ito. Walang kaugnayan ng gera sa Israel ngayon sa aklat ng Apokalipsis. Wala whatsoever. Bakit? Tingnan nyo. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all the things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. So makikita natin, yung tumanggap ng sulat na ito, naintindihan nila yung nalalaman. So maintindihan din natin yan, di ba? And keep those things which are written in it, for the time is near. Hindi tayo sinalatan. So hindi ito patungkol sa atin. Ito patungkol sa mga Kristiyano sa panahon na yun. Sa mga bagay na madaling mangyayari. So yun ang context. So pag binasa mga Apocalypse, huwag mo kalimutan yun. Ito yung mga bagay na patungkol sa mga bagay na mangyayari sa malapit sa panahon ni Apostle John. Hindi sa panahon natin o future. Kung minsan, ang konteksto, makikita natin sa pinakawaling bahagi ng talata. Tingnan po sa Revelation 13, ano po? Na mayroong isang halimaw na nakita. Napakarami mga interpretasyon kung sino at ano yung halimaw na yon. O yung beast. Paano natin malalaman kung ano yung beast na yon? Yung ba'y talagang literal na beast, isang halimaw? Hindi. Makikita na yung context sa uling bahagi ng kabanata. Basahin po natin. Dito po, sa Revelation 13 verse 18. Yung bang beast na yon ay literal na beast o isang tao? Tingnan natin. Pag nakita mo yung talatang ito sa pinakahuling bahagi ng kabanata na ito, maunawaan mo na yung buong kabanata yun na walang problema. Tingnan niyo, basahin natin. Sa Revelation 13 verse 8, here is wisdom, let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. So ano yung beast? Tao. Hindi siya halimaw literally. Siya'y tao. Di ba? Siya'y makapangyarihang tao. Yung makikita natin. Paano natin nalaman? Talata. So unawain mo ngayon yung buong kabanata ng Revelation of 13 based on the fact that the beast was a man. Siya'y tao. So yun po makikita natin. Ano po? So ngayon, ang maganda po sa ganitong pag-aaral, alam mo yung prinsipyo, yung context na sinasabi, ito yung bahagi ng banal na kasulatan na kung saan yung pinag-aaralan o gusto mong unawain na talata o salita ay nakapaloob. Yun ang context. So minsan, ang context, sinasagot natin yung tanong, ano ba pinag-uusapan? Doon sa pinanggalingan ng talatang ito, ano pinag-uusapan doon? So yung kahulugan ng talatang gusto natin unawain ay base doon sa pinag-uusapan doon, di ba? Pero madaling maunawaan. Maghanap po tayo ng mga aplikasyon. Ano po? Doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 29, ito po isang talata na nagbibigay ng pagkakahilo sa mga nagbabasa. Pagka ito po ay binasa mo lang mag-isa, talaga mahihilo ka. Dahil tignan ninyo. Otherwise, what will they do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then are they baptized for the dead? Ang dami mga haka-haka. Ito yung taga-Korinto, ay nagbabaptismo lang sila para sa patay. Kanya. Ay, hindi sila sabi ng talata. Far from it. Bakit na pa natin malalaman? Ano ba yung context na pinag-uusapan nito? Ang context nito ay sa Korinto ay may mga nagtuturo na walang pagkabuhay na maguli.
Kaya sinulat ni Pablo yung ikalabing limang kabanata ng unang sulat niya sa Korinto dahil dito sa bagay na ito. So ito yung dahilan, ba't sinulat niya yon? So kailangan natin unawain yung lahat ng mga talata ng kabanata ito ayon dun sa context na yon. The verse 12, yung context, basahin natin. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? So when some brethren in Corinth were teaching that there was no resurrection from the dead, that's the context of the whole chapter. Diba? Ngayon, kung makikita niyo ang development ng kabanatang ito, based doon. Number one, Paul proved that Christ rose from the dead. And the gospel is based on the facts that Christ died, was buried, and resurrected from the dead. Yun makikita niyo, basahin natin. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. So yung sinasabi nito, kayo niligtas ang ebanghelyo kanya, na tinanggap nyo at siya yung pinaninindigan. At kayo maliligtas kanya kung kayo mananatili doon sa tinuro ko sa inyo. Maliba lamang kung isang palatay na walang kabuluhan, ganyan. Ano ba yung ebanghelyo nyo? Basahin po natin mula ikatlo hanggang sa ikalabing isa. For I delivered to you first of all, yung tinuro niya, in other words, that which I also received. Ito rin ang tinanggap ko sa Panginoon, yun din ang tinuturo ko sa inyo kanya. That Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again in the third day according to the Scriptures, and that He was seen by Cephas, or see Peter, then by the 12. After that, He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present. So, ibig sabihin, in-emphasize ni Apostle Paul, buhay pa yung iba, nakakita nga niya. But some have fallen asleep, yung iba patay na. After that, He was seen by James, then by the apostles. Then last of all, He was seen by me also, as by one born out of due time. So, ibig sabihin, nakita namin ito kanya. At sa mga Hudyo, mahalaga yung saksi. Mapapatunayan na bawat salita sa pamamagitan tatlong saksi. Hindi lang tatlong saksi ito. Marami siya. Kaya pinatunayan ni Pablo, si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Ngayon, kung totoo yung sinasabing walang pagkabuhay na maguli, ano yung magiging consequence nun? Sinabi rin ni Apostle Paul. If Christ did not resurrect, then the faith is vain. Kung ang Panginoon hindi nabuhay na maguli, walang ebanghelyo. Dahil bahagi ng ebanghelyo, si Kristo mabubuhay na maguli. Kaya sabi sa verse 12, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So kung walang pagkabuhay na maguli, si Kristo din nabuhay na maguli. Anong problema doon? And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Dahil base sa unang sinabi niya, ang ebanghelyo si Kristo namatay, nailibing at nabuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, di walang ebanghelyo. Yung kanilang pangangaral ay walang kabuluhan. At yung pananampalataya ng mga Korinto, wala rin kabuluhan. Bakit? Si Kristo na buhay na maguli. Pangalawa, yung mga apostol ay mga bulang saksi. Kasi sinasaksiyan nilang isang bagay na hindi naman totoo. Sa verse 15, yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. So aming bulang saksi kanya kasi pinatunayan namin na siya binuhay na maguli ng Diyos. Hindi naman pala siya binuhay na maguli. If in fact the dead do not rise. If the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. Walang halaga yung pananampalataya nyo kanya. You are still in your sins. Hindi pa rin kayo napatawad sa iyong mga pagkakasala. Then also, those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Kung pinakakawawa tayo, isipin naman, dami nating iniiwasan, na pinagbabawal, pagkatapos hindi naman pala tayo mabubuhay ng bugol, hindi kawawa naman tayo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Pero may pagkabuhay na maguli.
Bakit? Sapagkat ang pinakahuling kaaway ay ang kamatayan. Ang ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, dadaigin niya ang kamatayan sapagkat ang mga tao ay mabubuhay na maguli. Dito po sa verse 20, basahin natin. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Siya ang pinakaulang bunga sa lahat ng namatay. Siya po ang kaunahan ng namatay at nabuhay na maguli na hindi na namatay. Ganyan. For by since man came death, to si Adam, by man also came the resurrection of the dead. Kay Kristo naman ang pagkabuhay na maguli. For as in Adam all die, even so Christ all shall be made alive. But each one in his own order, Christ the first fruits, Kristo muna nabuhay na maguli. Afterward, those who are Christ at his coming, pagkatapos yung mga Kristiyano ang mabubuhay sa kanyang pagdating ng Panginoon. So may pagkabuhay na maguli. Ngayon, pagpatuloy pa rin natin, dito tumapasok yung talata. Kung walang pagkabuhay na maguli, ang bautismo ay walang kahulugan. Yun ang ibig sabihin ng talata. Kung walang pagkabuhay na maguli, bakit pa tayo magpapabautismo? So, ibig sabihin ng talata. Otherwise, what will they do who are baptized for the dead if the dead do not rise at all? Why then are they baptized for the dead? Ang makikita po natin, ang sabi ni Mike Willis doon sa kanyang commentary, meron daw pong punctuation pagkatapos ng baptized. Merong kama kanya. Otherwise, what will they do who are baptized, for the dead? Ibig sabihin, anong kahalaga kung mabautismo ka? Pag mananatili ka lamang sa mga patay, kanya. Yun ang ibig sabihin ng talata, di ba? Dahil pinag-uusapan dito ay walang pagkabuhay na maguli. Eh, walang pagkabuhay na maguli, bakit ka mababautismo kanya? Di ba yun ang ibig sabihin ng talata? Paano natin nalaman yung context? Yung pinag-uusapan, di ba? Pagkatapos, sabi sa verse 30, why do we stand in jeopardy every hour? Ang yung lahat ng sakripisyo natin para sa Panginoon, kung walang pagkabuhay na maguli, ay walang kahulugan. So, sa verse 30, why do we stand in jeopardy every hour? I affirm by the boasting in you that I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If in the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me if the dead do not rise? Let us eat, drink, for tomorrow we'll die. Sabihin, gawin na natin ginagawa sa libutan. Tayo kumain, tuminom, sapagkat sa kinabukasan, namamatay tayo. Kaya yung mga naniniwala na walang pagkabuhay na muli, na gagawin nila. So, mahirap ba maintindihan yun? Hindi. Kung alam po natin yung context. Ang aklat po ng Apocalypse ay madaling maintindihan kung maulawa natin Revelation 13. Ang Revelation 13, ito yung kabanata na sinasabi ang dahilan bakit ang mga Kristiyano sa panahon ng mga Romano ay pinag-uusap. Yung nga po sinabi natin kanina, yung context ay yung pinakauling talata ng kabanata. Here is wisdom, let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. It's number 666. So, ibig sabihin, yung beast ay taong makapangyarihan. At ito'y sinasamba sa buong kaharian. Tingnan nyo, sa verse 1, Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast na isang tao, tandaan natin, rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns. So, ito isang hari. Meron siyang korona eh. On his heads, a blasphemous name. Ito'y kaaway ng Diyos. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. Ito'y nakakatakot dahil siya makapangyarihan. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. So ito itang taong makapangyarihan. At itong taong ito ay sinasamba ng lahat ng mga tao sa buong kaharian, maliban lamang sa mga apostol. Kaya nga sila'y pinag-uusig ng mga Kristiyano dahil ayaw nilang sambahin yung tao makapangyarihan na yun, na walang iba yung Roman Emperor. Basahin po natin sa verse 3 hanggang sa verse 8. I saw one of his heads as if it had been fully mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. So they worshipped the dragon who gave authority to the beast,
And they worshipped the beast, saying, Who is like the beast, who is able to make war with him? And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, sabihin, papatayin nila yung mga tao hindi sasamba doon sa beast o sa tao yun. Pag-uusigin sila. Kaya nga sila pinatay. Pero ang Diyos ipag-iganti nila. Nga yung kanyang mga Kristiyano. Sa verse 9, if anyone has an ear, let him hear or let him understand. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and faith of the saint. Pagdating mo sa Revelation 20, yung dragon, yung beast, at yung false prophet, ano nangyari sa kanila? They were thrown into the lake of fire, di ba? Ano nangyari dun kay Satanas? Siya tinali. Ano nangyari sa Roman Empire? Ito'y inatulan ng Diyos. Context, di ba? Yun ang mahalaga, mga kapatid. Ito po isang request ng isang kapatid sa 1 Corinthians chapter 13, verse 10. Sabi ng mga born again o Pentecostal, yung salitang perfect refers to Christ. Kung titignan natin ng context, ang context po ng 1 Corinthians chapter 13 and 1 Corinthians chapter 12. Dahil sa 1 Corinthians chapter 12, yung mga kapatid sa Corinth, nagkakaroon silang inggitan, hinggil sa mga kalob na galing sa Espiritu Santo. At karamihan sa kanilang, gusto nilang kalob ay speaking in tongues. So, kung babasahin po yung chapter 12, sabi ni Pablo, inalintulad niya Iglesia sa Corinth sa isang tao, kaya iba-ibang bahagi, pero pare-pareho mahalaga. So, in other words, sinasabi ni Pablo, kahit iba-ibang inyong kalob sa Espiritu Santo, pare-pareho lang mahalaga yan sa layunin ng Diyos. Kanya. Pagdating sa chapter 13, ang sabi niya, kahit na magsalita kayo kanya ng napakaraming wika, kung wala kayong pag-ibig o pagmamahal, walang kwenta yon. So, sinasabi ni Pablo, bakit yan nagmag-aaway sa mga bagay na ito? Kinakailangan kayo magkaroon ng pagmamahal at huwag kayo mag-aaway kanya. Basahin po natin. So, 1 Corinthians 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ingay ka lang, kanya. Ingay ka lang, sabi ni Pablo. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. So mga kapatid, sabi ng Korinto, kahit taglay pa niya pinakamagandang kaloob ng Espiritu Santo, wala kayong pagmamahal sa isa't isa, walang kwenta yung kanya. Kaya verses 4 to 7, hindi natin i-discuss, pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng pagmamahal, ang pag-ibig. Ngayon sa verse 8 kanya, sinasabi niya, ito mga pinag-aaway ninyo, mawawala lahat yan kanya. Pero isa lang bagay hindi mawawala rin, yung pag-ibig kanya. Agape. Basahin natin sa verse 8. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Yung po yung New King James Version. Sa English Standard Version, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Ito yung mga miracles lahat yan. So sabi, mawawala lang yung mga yan. Bakit kayo mag-aaway sa mga bagay na mawawala ka niya? So yung pinag-aawayan, speaking in tongues, prophesying, or miraculous knowledge, mawawala lahat yan, sabi niya. Ang hindi mawawala yung pag-ibig kanya. Ang layunin po ng mga spiritual gifts na ito, tingnan niyo, dalawa lang eh. To reveal the Word of God and to confirm it. May kaloob ng Espiritu Santo na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos
at may kaloob ng Espiritu Santo, nagpapatunay na ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon, kung mawawala na yung nagpapahayag, mawawala rin din yung nagpapatunay. So sabi po dito sa binasa natin, prophecies, they will pass away. Tongues, they will cease. Knowledge, it will pass. So mawawala lahat siya. Kanya. Dito po sa verse 9, makikita natin ang layunin ng mga kaloob na ito. For we know in part and we prophesy in part. In other words, yung nalalaman mo na galing sa Espiritu Santo, bahagi lang ng katotohanan niya kanya. Yung pinoprophesy mo o yung sinasabi mo na diretso galing sa Espiritu Santo, bahagi lang ng kalooban ng Diyos kanya ang naipapakaya. Pero in verse 10 kanya, but when that which is perfect is come, then that which is in parts will be done away. Yung perfect, hindi yan ang Panginoon Jesucristo. Tingnan, which kanya, yun isang bagay. Ano bang ginagawa ng part, yung mga kaloob ng Espiritu Santo? They reveal in part. Pag nung panahon na yon, ang pagkikay merong kaloob ng Espiritu Santo, yung pinapayag mo lamang ay bahagi ng katotohanan. So bahagi lang ng katotohanan ang napapahayag mo. Pero kanya, when that which is perfect is come, in other words, perfect means complete. Pagka nabuo na kanya maipahayag, yung kalooban ng Diyos, yung mga babahaging paraan, yung speaking in tongues, miraculous knowledge, prophesying, at yung nagpapatunay na kaloob, mawawala din yung kanya. So when God's revelation is completed, then there is no need for the spiritual gifts, which only gives partial revelation. Paano natin context? Pinag-aawayan nila eh. So sabi ni Pablo, huwag niyong pag-awayan ang mga bagay na mawawala at pansamantala lang kanya. Dapat pagsikapan natin isang bagay na hindi mawawala. Ano yun? Pag-ibig, pagmamahal sa isa't isa kanya. Hindi pa maliwanag yung pagkagano'n. Kasi tinitignan mo lang yung verse 10, yun lang tinitignan mo. Hindi mo maintindihan yung verse 10. Tignan yung verse 11 hanggang matapos. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now, ngayon, kanya na may kaloob ng Espiritu Santo, we see in a mirror dimly. Bahagi lang ang ating naintindihan. So parang salamin na malabo kanya. Hindi pa lubusang maniwanag sa atin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil bahagi lang ang ating nalalaman sa panahon na ito kanya. But then face to face. But when the complete has come, face to face, makikita mo ng maniwanag ang mukha mo sa salamin kanya. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. Kung malabo yung salamin, makikita mo lang bahagi ng iyong mukha kanya. Pero pag lumiwanag na, makikita mo ang mukha mo. Kailan liliwanag yan? Pag dumating na yung buong kalooban ng Diyos. Di mo maliwanag yun. Para natin nalaman. Context. Tumingin po tayo ng iba na interesante sa atin. Doon sa Matthew 16, Matthew 16, ginagamit ng Roman Catholic Church as a basis for Peter as the first apostle. Pag tinignan mo yung context, it's not about Apostle Peter. It's about who Christ is. Kung sino ang ating Panginoon. Dito sa Matthew 16, verse 18, sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell or Hades shall not prevail against it. Alam po nyo, pinag-aralan ko po yung salitang hell. Bakit sinali na hell ito? Hindi po ito impyerno. Ang salitang hell, kung titignan po yung lahat ng European languages, itong ibig sabihin, ito hide, nakatago. So, ang hell ay isang lugar na nakatago kanya. So, it may refer to Gehenna na nakatago, na hindi pa tayo nakikita. Pwede ito tumungkol sa lugar ng mga patay, o Hades, na hindi natin nakikita. Kaya yung mga English na nagsali noong 1611, actually hindi 1611, 18-something, then ni-revise po nila King James. Ginawa nilang hell. Yung mga susunod na mga version, ang salin dyan ay Hades. Sabi rito, these words of our Savior in Matthew 16 verse 18 form the core of the Catholic Church claim to be the one true church founded by Jesus Christ,
Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Where Peter is, there is the church. Yun ang sabi ng Roman Catholic Church. The Pope, the successor of Peter as Bishop of Rome, is the sure sign that the Catholic Church remains the Church of Christ and His Apostle. That's the Catholic claim. Pero tingnan, pag-aralan po natin mabuti yung talata. Dito po, magsimula tayo sa verse 13 hanggang verse 18. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Sino pinag-uusapan dito? Ang ating Panginoon. Kung sino siya. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades, or Hades, shall not prevail against it." Ito po yung New King James Version. Context. Ano pinag-uusapan dito? Who do men say that I, the Christ, the Son of Man, am? Pinag-uusapan ko ito kung sino ang ating Panginoon. Hindi si Pedro. The context was not to identify Peter nor his role, but to state who the Son of Man was. Yun ang context, mga kapatid. Yung maliwanag po doon sa ating binasa, di ba? So, sino si Kristo? Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ito yung pinahayag ng Ama sa langit, so ito yung katotohanan. Ngayon, makikita po natin, ba't mahalaga yan? Sabi niya, "And on this rock I will build my church. On this Petra, I will build my church." So, yung foundation ng iglesia, that's the rock. Ay yung katotohanan, the truth, the foundation of the church is the truth that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Rock, the foundation of the church. So, yun makikita natin pinag-uusapan doon sa mga talatang yun. Di ba? Maliwanag. Yung salitang Petra, it's a big rock. Upon which you can build. May lugar po sa Jordan, ang pangalan Petra. Ito yung malaging tipak na bato, bundok. Hindi sila nagtatayo doon. Sila yung umuukit sa bundok na yun. Umukit sila ng templo sa loob ng batong yun. Ang kailang mga tahanan ay inuukit nila sa batong yun. Petra, makikita natin. Kung po tayo na po, ina-apply po natin. Sana makakaano po kayo. Dito po sa isang controversy, dito sa James chapter 1, 26 to verse 27. May mga kapatid na nagsasabi na ito raw po yung mga talata na nagpapatunay that the church can help needy non-Christians. Pag sinasabi natin ito dapat natin gawin, we have to prove it. Di ba? Dito po sa talatang ito, James 1:27, sino ba ang tinutukoy dito? Ito ba tumutukoy sa iglesia o sa mga Kristiyano? Individual na Kristiyano o kongregasyon? Sayin po natin. Tignan natin in context. Is James discussing individual duty or congregational responsibility? Tulad ng sinasabi ng ibang mga kapatid. If any man, church ba yun o tao? Tao. Among you seems to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. This man's religion is vain. Pure in religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Sino pinag-uusapan dito? Kristiyano ba o local church? Meron ba tayong mababasa ng local church, no? Di ba tao mababasa natin? If any man among you seems to be religious, this man's religion is vain. Sabi rito. Pure religion and undefiled for God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. Yung visit to help. Sino yung tutulong? Yung tao na may relihiyon. Ang iglesia, walang relihiyon yan. Ang tao may relihiyon. To visit the fatherless and widows in their affliction
and to keep himself, tao ba yun o church? Tao, unspotted from the world. So, kung titignan namin context, maniwalang po yan. Di ba mga kapatid? Hindi tumutungkol si James dito ng congregational responsibility, but rather individual duty. Ito yung responsibilidad ng pagtulong sa mga tao binanggit, yung mga ulila o yung mga babaeng bao. Hindi po ito religious o congregational responsibility. Pag yun ang yung pinilit, you are uprooting the passage from its context to preach, to teach church obligation. Wala nga binanggit ang church dyan. Di ba mga kapatid? Meron pa po tayong titignan. Isa pang bagay na controversial, ano po? Yung Galatians 6:10. Yung Galatians 6:10, sabi nila, yun daw po yung church. Yung titignan namin yung context ng Galatians chapter 6, walang pinag-uusapan sa church. Ito is pinag-uusapan all individual responsibility. Basahin lang po natin sa kabuuan, ano po? Kaya bakit natin gagawin yan? Tingnan natin yung context. Ano ba pinag-uusapan rito? Ito po ay patungkol sa mga obligasyon ng iglesia, obligasyon ng individual na mga Kristiyano. Ito yung pong Galatians 6:10, ito ang ating mababasa. Kaya't abang may pagkakataon gumawa tayo ng mabuti sa lahat, alalong-lalo sa mga kabilang sa sangbahayan ng pananampalataya. Ano ba mabuting gawa pinag-uusapan dito? Tingnan natin, magsimula tayo sa verse 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga spiritual, sino yung kayo? Ito yung mga individual ng mga kapatid na mature na sa pananampalataya kanya. Hindi buong iglesia pinag-uusapan dito. Kayong mga spiritual ay dapat panunumbalakin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang iyong sarili kanya. Siya ang sarili, di ba tao yun? Baka ikaw ay matukso rin, tao yun, ikaw kanya. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sino magdadala ng pasanan ng isa't isa? Yung mga Kristiyano. Pagdadalhin niya pasanin ng isa't isa. Sapagkat kung inaakalang sino man yun, tao ba yun o iglesia? Tao ba yun o kongregasyon? Tao yun eh. Sino man? Sapagkat kung inaakalang sino man na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaan niya kanyang sarili. Sino bang may sarili? Taong may sarili. Himself, tao yun, di ba? Ngunit subukin ng bawat isa. Subukin ng mga iglesia o bawat isa. Bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanan. Ano ba ito? Individual responsibility o kongregasyon? Individual eh. Maliwanag po, di ba? Huwag kayong padaya. O ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi siya nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Sino ba yung tinuturuan? Mga individual na kapatid. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang namang iasik ng tao, ano yun? Sinong gumagawa rito? Yung individual na tao, hindi kongregasyon, di ba? Ay siya rin niyang aanihin sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasirahan, subalit ang nag-aasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, hindi ililigtas ng Diyos ang iglesia bilang iglesia. Ang ililigtas ng Panginoon ay mga individual na tapat, di ba? Tulad ng Panginoon ay ang mga individual na tapat. Individual ang hatulan niya, di ba? Kasi dito makikita natin, huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo makalulupay-pay. So ito pong buong bahagi ito ng Galatians 6:1 hanggang verse 10. Ito ay patungkol sa individual na responsibility. Hindi po sa congregational responsibility. Wala man tayong mababasa sa kongregasyon, no? Pag sinabi ng kongregasyon yan, you are uprooting yung Galatians 6:10 from its context. It becomes a pretext. Pinatutunayan mo isang bagay na hindi tinuturo ng talata. Kaya napakahalaga po nitong maunawaan natin ito. Part 1 lang po ito. Magpapatunay po natin sa either sa next week o sa ibang sa Friday meron tayong pag-aaralan.
So, makikita natin next week siguro. Itutuloy po natin ito. Kasi marami tayong mga maling pagkaunawa dahil sa maling konteksto. Pwede rin po natin tignan ang kahulugan ng salita base rin sa kanyang context. Tingnan niyo, magbibigay po ako ng dalawang halimbawa. Yung salitang sanglibutan or cosmos. Anong ibig sabihin? Ang basic definition ng world ay sanglibutan na makikita natin. Kasama tayo doon. Lahat ng nilalang Diyos. Yan ang cosmos. Yan ang world. Sanglibutan. Pero kaminsan, hindi yan ang kahulugan ng world. Depende sa context. Ito ay nagbibigay ng isang particular na kahulugan na bahagi ng kabuwang kahulugan ng salita. Basahin natin. Sa John chapter 3 verse 14 to verse 18. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, naalala po yung kinagat ng mga lupong, so gawa ng bronze serpent si Moses, yung tumingin doon ay nabuhay, di ba? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Lifted up nung sinapako sa krus. For God so loved the world. Ano yung ibig sabihin, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano pinag-uusapan dito? Kaligtasan ng tao. So dito yung sanglibutan ay tumutukoy sa mga tao. Bakit? Depende sa context. Ganyan, kaligtasan ang pinag-uusapan dito eh. Kaya nga si Kristo ay ipapako sa krus, the Son of Man be lifted up para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, for God so loved the world, for God so loved man. Yun ibig sabihin niya. Sa 1 John, chapter 2, 14, 12 hanggang 15, binanggit uli ang sanglibutan. Pero iba lang kahulugan. Hindi katulad ng John 3:16. Basahin po natin. I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked man. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Sino pinag-uusapan dito? Ito yung mga Kristiyano. Nadaig nila ang si Satanas. You have overcome the wicked one. Ngayon, kung kayo mga Kristiyano kanya, huwag na kayong bumalik sa sanglibutan. Yun ang sinasabi ng talata. Verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone that loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. In other words, itong world dito are the sinful things of the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yun ang kaulan ng sanglibutan dito. Kaya pag siya, makasanglibutan ka kanya, ginagawa may masamang bagay ng sanglibutan. Ganun din po sa Acts 17 verse 23 hanggang dito po sa verse 25. Si Pablo ay nakarating sa Athens. At doon sa templo doon, ay napakaraming Diyos-Diyosan. Pero may isang Diyos na hindi nila kinalangan niya. For I was passing through and considering the objects of your worship. I even found an altar with this inscription, to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, since he gives all to all life, breath, and all things. Ano yung isang libutan doon? Yung lahat ng nilalang ng Diyos. So, paano natin nalaman yun? Hindi sa context.
Itong Diyos na ito kanya, na hindi nyo kilala, itong gumawa ng buong sanglibutan at yung lahat na nandoon kanya. So ito tumutukoy sa lahat ng nilalang ng Diyos. So tignan nyo, isang salita na may kalatang kahulugan ng world cosmos, yung nilalang ng Diyos, ay pwedeng gamitin sa isang partikular na kahulugan na bahagi ng kabuuang kahulugan, di ba? Ngayon, tignan rin po natin salitang church. Ito po inaisalin sa ecclesia. Yung salitang ecclesia is not a spiritual word. Ito po isang legal term na ginagamit ng mga Greeks. Ito po yung called out assembly, wherein people are called for an important thing. Tinatawag nila yung mga tao para pag-usapan sa mahalagang bagay. Dito po sa Acts chapter 19, verse 37, "For ye have brought these men here who are neither robbers of temples nor blasphemers of your goddess." Sabi si Pablo ito at si Silas, hindi naman sila kanya magnanakaw ng mga templo. No, sinisiraan nila yung Diyos ang kanya. Therefore, if Demetrius and his fellow craftsmen have a case against anyone, the courts are open and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if we have any other inquiry to make, it shall be determined in the lawful assembly. Yun ay ecclesia. For we are in danger of being called in question for today's uproar, there being no reason which we may give account for this disorderly gathering. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Yung salitang assembly rito ay galing sa ecclesia. Pero hindi tumutukoy ito sa mga niligtas ng Diyos, di ba? Ang context po rito, meron silang tinatawag yung mga tao dito para pag-usapan kung tunay nga na si Pablo sila naguguluhan niya. Kaya dito po sa Acts chapter 7, verse 37, may isang katuruan na meron na daw pong iglesia doon sa ilang. Dahil nabasa nila yung church. So, automatic yun iglesia tinatag ng Panginoon. Hindi. Hindi tama yun. Bakit? Sayin natin, yung context. Ano yung context dito? This is that Moses which said unto the children of Israel, "A prophet shall the Lord your God raise up unto of your brethren, like unto me. Him you shall ye hear." This is he that was in the church in the wilderness, sa Mount Sinai, which the angel which spake to him in the Mount Sinai, with our fathers who received the lovely oracles to give unto us. So, bakit sila pinatawag doon sa ilang? Para tanggapin nila yung kautusan ng Diyos. So, that's a gathering for a purpose. Yan ang ibig sabihin ng salitang ecclesia, di ba? Kaya nagamitin ng ating Panginoon sa Matthew 16, yung salitang church, ang ibig lang yung sabihin, darating ang panahon ako'y tatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo at magkakaroon ng mga tao maniligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. I call that body of saved people. Yan ang ibig sabihin sa Matthew 16 verse 18. Di ba? So, paano natin nalaman yun? Context. So, di basta mabasa mo church. So, church, kanya. Ito mo tungkol sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi ganon. You have to determine the context. Kung anong ibig sabihin ng ecclesia na ginamit sa talatang iyon. So, doon sa 7 verse 38, yung salitang ecclesia rito, the ecclesia in the wilderness, hindi tumutukoy sa iglesia ng mga Kristiyano. Hindi. Ito'y tumutukoy sa mga Hudyo na tinawag ni Moises at ng Diyos para ibigay ang kautusan ng Diyos sa kanila sa harap ng bundok ng Sinai. Paano natin nalaman yun? Context. Kaya napakahalaga po ng context. Kung tayo po yung nagbibigay ng evidence sa ating pinaniniwalaan, if we establish biblical authority, gumagamit ka ng mga talata to prove your evidence. Pero kung mali yung pagkagamit ng talata, they use out of context, yun po hindi evidence. Hindi nagpapatunay yun. Kung ginagamit ng talata sa maling parang because it is out of context, di ba? Kaya mahalaga po yung context. Pagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo, doon makikita po natin, ito po yung immediate context ang pinag-uusapan natin. Pero mayroon pang ibang sinasabi, historical context. Na bakit mayroong holy kiss.
Bakit nagugas ng paa, inugasan ng paa ng Panginoon, paa ng mga lagad? Bakit? Because of the context. Pero makikita natin ito mas malawak na aplikasyon ng context. So maraming salamat po sa inyong pag-aaral. Bibigay pa tayo ng mahirap na mga talata. Na kapag alam natin yung context, sabi ng mga Amerikano, chicken feed. Madali nating maunawaan yung kahulugan ng talata. So ito po interest na po kung gusto niyo malaman ang salita. Walang shortcut sa pag-aaral ng Biblia. It takes patience and years of studying the Bible. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng module para bumilis ang pag-aaral ng Biblia. Walang gano'n. Katulad din po ito, nag-aaral ka ng medisina, walang shortcut para kayo maging doktor. You have to follow every step of the way. So pag gusto nating malaman ng Biblia, it takes patience and diligence para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, bilang panghuli, sa gabing ito, basahin ko po 2 Timothy chapter 2. Ang layunin po natin para magamit natin ang salita ng Diyos sa tamang paraan. Ito po, basahin ko po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin natin. Doon po sa mga Bisaya, paningkamuti kanila. Paningkamuti. Pagsikapan ngayon. Ito po sa verse 15. Pagsikapan mong tumahumarap, sabi ng mga Bisaya, Cebuano ba, paningkamuti kanila. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawang lamang dapat ikaya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Dapat yun ang maging aim po natin pag nagbabasa tayo ng Biblia. Siguro yung pinagaling po ng paningkamuti, kasi sa Bisayang kamot, kamay. Sabi, gumawa ka kanya ng pinagtyagaan mo kaya, ibig sabihin niya. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong matyagang pakikinig. Sabi po ng mga Bisaya, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, balik po tayo sa ating yan. Yung bumati po mga kapatid. Roy Bebs Kapili, good evening po. Edna Delfino Villamayor, good evening po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ay si Brother Sister Edna, si Brother Noy, pamilya nila, mayroon pong church dyan sa may Dolores, Quezon. Iba niya Senior Sani na ibang Arabi, kada kaya amin kakabsat, ang ibig sabihin magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Pag gatatayom, maraming magandang gabi sa ating lahat. Larry Gatchalian, good evening po. Marisa, Rieta Manzanillo, good evening to all mga kapatid. God bless us all. Aljan Ocampo, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po sa lahat. Regime Arguelas, good evening Brad, watching from Malabon. And good evening brethren in Christ. John Bautista, hello to all. Noli Villamor, good evening Brother Lordy, and to all the brethren who are watching. Sa akin pong kaisipan ngayon, baka si Brother Noli Villamor ng pinakamatanda sa mga Kristiyano sa mga aral. Hindi ko naman po siya binababa, karangalan yun . Yung kasabay po niya, namatay na sila . Wala na akong kilalang matanda pa ngayon. Maliban kay Brother Gavit na nasa Amerika, pero hindi ko alam kung sino mas matanda kaysa kanilang dalawa, ni Brother Noli Villamayor. Ito pong kapatid na ito, nung una kami magkita sa Angeles, kasama niya si Brother Jim Potterbono. Tinanong ko pa nga si Brother Jim Potterbono, sabi ko, paano ko masasagot lahat ng mga mali na mga denominasyon? Sagot niya sa akin, pag-aralan mo Biblia mo ganyan. It was a good advice. Pag nalaman mo Biblia mo, masasagot mo lahat ng maling yan, di ba? Dahil ang Diyos may sagot sa bawat mali. Diyos yan . Leonito Trolisa, na ibang Arabi, kadakayamin kakabsat, sabi niya, pareho sa taas, magandang gabi siya yung lahat. Noel Tanyalas, good evening mga kapatid. Mario Madraga Dichoso, na ibang Arabi, kakabsat, ganoon din po yung shortcut lang. Dito ay Mlacanlale, ito yung kapatid sa Mabalacat, good evening po mga kapatid. Medi Canono, taga-Panagi, magandang gabi sa lahat. Si Alan, hello. Alvin Miguel, blessed evening
brethren in Christ watching from Zamboanga City. Thank you, Brother Lord Salunga. I am edified hearing the truth of gospel preaching. Maraming salamat sa pakikinig. Jomar Den Anchenta Bumaltao. Good evening, brothers. Bilmar J. Mark. Good evening po. Si Sister Lilia Domingo, taga La Union, Caba. Watching from Caba, La Union. John Rex Darasin. Ito po yung pangalan ni Nasirang Brother Rick. Isa mapagpalang gabi, Brad. Gabi din sa iyo, John Rox. Dave Valdez, magandang gabi po. Ito po yung nagtitinda ng ulam sa akin. Masarap ang ulam po nito. Magandang gabi po. Archon Roy Sumabal. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan. Mga igsoon ni Kristo. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. Archon Roy Sumabal. Salamat, brother. Lord, sa imong makugihong pagwali. Daghang ang napalanginan. Kasi napalanginan. Kasi lahat ay nagkaroon ng biyaya siguro. God bless. Doroteo. Salamat po sa aral. Ito po si Brother Nardo na po. Naging Doroteo. Mirasol Pizon. Magandang gabi, Brad. Sa lahat ng bati ko. Magandang gabi sa inyo lahat. Magpapatuloy po natin ito para magamit natin. Actually, yung prinsipyo na mga ito dapat nating i-apply para matuto po tayo. Pag nakuha natin itong matuto tayo sa determining context, malaking tulong ito sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Totoo po yung mga kapatid. Sabi nga ng isang kapatid, context is everything. Totoo yun. When you know the context, maintindihan mo yung binabasa mo. So, context is everything. So, makikita. Maraming salamat po mga kapatid. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and for content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my Lord. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flowing down. There's such love and sorrow meet, o'er thorns composed, so rich a crown. His dying crescent like a robe spreads o'er His body on the tree. Then am I dead to
my soul, my life, my all. Be still and know that I am God. 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 Abide with me 'tis eventide. The day is past and gone. The shadows of the evening fall. The night is coming on. Within my heart a welcome guest. Within my home abide. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. Abide with me 'tis eventide. Thy walk today with me has made my heart within me burn as I commune with thee. Thy earnest words have filled my soul and kept me near thy side. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. Abide with me 'tis eventide, and long will be the night if I cannot commune with thee, nor find in thee my light. The darkness of the world I fear would in my home abide. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. O Savior, stay this night with me. Behold, 'tis eventide. Magandang araw po mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid at siyempre sa pagkakataon na ito na nagkasama tayo muli sa pag-aaral po ng salita ng Diyos.
Sana po ito ay nakakatulong sa atin. Wala pong halaga ang ating paglilingkod kung mali ang ating pagkaunawa sa salita po ng Diyos. Pagka mali ang ating pagkaunawa, hindi katotohanan ng ating itinuturo. Kaya nga po, kailangan ay katotohanan ng ating itinuturo. So tayo po manalangin, namang banal. Muli po kami lubong pusong nagpapasalamat sa inyo. Kami po na walang kabuluhan at hindi karapat-dapat sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba, nagpapasalamat na kami binigyan nyo ng karapatan na maging iyong anak sa pamagitan ng pagsunod namin sa inyong ebanghelyo. At patuloy po na kami sumusunod. Patawarin po nyo kami sa aming mga pagkakamali minsan na aming nagagawa. Sa aming maling kaisipan na naisip. Naway ituwid nyo kami sa pamagitan ng iyong salita. Naway yung salita ay maging ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas. Upang hindi po kami maligaw patungo sa aming tunay na tahanan na inyong inihanda para sa amin. Nawa po ang aming pagkana ito ay magkaroon ng tulong sa aming tamang pagkaunawa sa inyong kalooban. Dinadalayan po namin mga kapatid, mga tao sa libutan na nagtuturo ng maling aral. Nasanay kanilang buksan ang kanilang puso't kaisipan at tingnan nila ang iyong mga salita bilang batayan lamang ng pananampalataya. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga tao. Sana'y bigyan nilang pansin ng mensahe ng kaligtasan. Dinadalangin din po namin mga namumuno sa amin. Sana'y magkaroon silang karunungan na sila mamulong na may karunungan, mamuno sa amin na may kapayapaan kaysa. Upang magpatuloy po ang paglilingkod sa inyo sa matiwasay na paraan. At ang lahat ng mga bagay aming inihingi, dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Muli po, sa Biyernes, loobin ng Panginoon, magkita tayo muli. Ingat po tayo. God bless.